Noong papasimula pa lang ang 1900s, ang mga nakamamanghang serye ng istrukturang bato ay mga nadiskubre sa mga masusukal at malalayong lokasyon sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga nakamamanghang artifacts ay kilala sa tawag na Stone Stargates. Nakuha ng mga ito ang pansin ng mga archaeologists at mga historian at ng mga conspiracy theorists. Ang mga bato ay naikurba ng may detalyadong pattern at mga simbolo. At ang kanilang tunay na layunin ay punong-puno pa rin ng misteryo. Subalit pinag-uusapan ito ng mga sinaunang katutubong mamamayan na isang Stargate device na ginagamit sa malalayong paglalakbay sa solar system at makapaglakbay sa kalawakan. At noong dumating ang 1950s, halos lahat ng mga Stargate ay mga naglaho na wala ng mga bakas. At ayon sa mga sabi-sabing kwento, na ito'y itinago ng gobyerno para sa natatago nilang layunin. Ang ibang teorya naman ay sinasabing ang gobyerno sa iba't ibang panig ng mundo ay may sistemang kumpiskahin ang mga Stargate at itago ito sa pinaka-top secret na pasilidad na ang lokasyon nito ay nananatiling isang sikreto. Marami sa mga sinaunang lahi ang bumuo ng mga geoglyphs sa kanilang lupaing tinitirhan. Subalit, kakaunti lang sa kanila ang nakagawa ng geoglyphs na may kasing laki ng kagaya ng sa Chile. Ang mga ito'y nadiskubre ni Alberto Nagar Rojas noong 2012 at ang kanyang teorya tungkol sa pinagmulan ng mga ito ay medyo kontrobersyal. At ang mga ito'y sobra sa laki na maaaring ito'y gawa ng mga lahi ng higante. Iminungkahi nito na ang mga geoglyphs ay mga nakasulat sa paraang panulat ng sinaunang Sumerian na isa talagang kontrobersyal. Subalit may punto naman siya tungkol sa sukat ng laki ng mga ito. Ang isa sa pinakamalaking geoglyphs ay may sukat na mahigit sa 1,500 feet na haba. Kaya diyan ang tanong, paano natutunan ng kung sino man na nabubuhay noong sinaunang panahon ang pagbuo ng mga sining sa bato na ganoon kalalaki? At ano naman ang silbi nito? Kung wala namang mga normal na may sukat o taas ang makakakita nito ng malinaw. At sa iba pang pagsusuri ni Alberto, sinabi niya rin na mayroon silang nakitang dalawang higanting bakas ng paa sa Alona na may sukat na isang talampakan. Sa kanyang paniniwala, iyon ay ebidensya na minsan ang lugar ay tinirhan ng mga higante mga 7,000 years na nakaraan. Ang kanyang paniniwalang iyon ay nakakabaliw at kulang pa rin ang solidong ebidensya. Subalit ang katotohanan ay nananatili pa rin na hindi alam ang orihinal na pinagmulan ng mga geoglyphs. Noong 2011, ang mga Google Earth user ay nakatagpo ng mga kakatuwang disenyo na nakakurba sa desierto ng Gobi sa probinsya ng China sa Xinjiang at sa Jiangsu. Sinasabing ang mga pattern ay ginagamit ng mga satellite operator na mga nagtatrabaho sa gobyerno ng China upang masukat ang mga distansya at anggulo mula sa itaas. Subalit iba naman ang iniisip ng mga alien conspiracy theorists. Ayon sa kanila, ang pattern na iyon ay may mga sukat ng hanggang sa 1 milya at nakahawig sa crop circle o landing zone para sa mga UFO. Meron din mga hawig na pattern sa may disyerto ng Arizona sa Amerika na ginagamit sa kaparehong layunin na kagaya ng natagpuan sa China. Subalit, sa paniniwala pa rin ng mga conspiracy theorists ay may mas interesado pang mga paliwanag tungkol sa mga ito. Number 2. Ang butas sa may Sphinx. Ang butas sa Sphinx sa Egypt ay isa sa pinakamisteryosong lugar sa buong mundo at ito'y patuloy pa rin nagiging mas maintriga. Sinasabing may isang lihim na silid na nandoon patungo sa ilalim ng katawan ng dambuhalang Sphinx ng Giza na maaaring patungo sa hindi pa nadidiskobring sangkatutak na kayamanan. Ang teoryang ito ay matagal nang nandoon, mga libong taon na. Hindi na ito bago. Ang lahat ay alam na ito na merong pintuan na daan ng lagusan papunta sa pinakaibabang ilalim ng Sphinx. Nandun na ito mga tinatansyang 4,500 taon na. Gayunpaman, hindi talaga ito nakumpirma kung para saan nga ba talaga ang butas na iyon. Maliban sa sinasabing ito ay patungo sa kakatwang mga silid. Ngayon, ayon kay Dr. Beth Hughes, ang silid na nandoon sa ilalim ng Sphinx
ay patungo sa mga nagdaramihang iba pang mga silid at ang mga iyon ay may mga laman. Ang problema lang sa paghahanap ng mga kayamanan, ang tanging paraan upang matagpuan ito ay kinakailangan bungkalin ang loob ng Sphinx at kasama na diyan ang pagpapasabog na magkaroon ng butas sa ilalim ng monumento. At yan ay upang maabot ang lagusan at mga silid sa ilalim nito, at sa isang pagkakamali lang, ang kabuuan ng Sphinx ay maaaring kumuho at bumagsak at masira nitong tuluyan ang imaheng monumento. At siguradong ito ay hindi papayagan ng gobyerno ng Egypt. Pinaniniwalaan na ang mga silid ay mahigpit na tinakpan noong panahon ng paraon na si Khufu, at wala ng paraan upang makita ang pinakapintuang pasukan nito, at ang tanging paraan upang makapasok dito ay kung pupersahin ito. Ang mga scientists ay umaasang maiskan ang Sphinx upang makahanap ng ibang daanan, o kaya naman ay makita ang loob nito dahil nga sa gusto nilang mahanap ang mga nakatagong silid na maaaring nagtatago ng mga nawawalang kayamanan o mga nakatagong mga mummy. Number 1. Ang misteryo ng Emerald Tablet. Depende kung sino at ano ang iyong paniniwala. Sinasabing ang Emerald Tablet ay maaaring isang sinaunang dokumento na pinigilang mailabas sa publiko ng mga pangkalahatang otoridad ng mundo. Dahil nga ito ay naglalaman ng makapangyarihang teknolohiya. Isang teknolohiya na mga nabuong nandito na sa ating mundo mga libong taon na ang nakalipas. O maaari ding ito ay isang napakagaling na pamimekeng gawa. Hindi namin alam kung ano nga ba talaga sa dalawa ang may tamang interpretasyon, kaya't sasabihin ko na lang kung ano ang nilalaman namin. Ayon sa mga alamat ng Emerald na tablet, ito raw ay nakakabit sa alamat ng Hermetica. At ayon sa alamat na kapag ang lahat ng mga sulatin na bumubuo sa Hermetica ay mga napagsama-sama sa tamang pagkakaayos, ang sekreto sa pagbuo ng ginto mula sa pundasyong gamit ang metal ay mabubuksan. Karamihan sa mga sulating nandoon na bumubuo sa Hermetica ay mga gawa sa salitang Griego o maaari ding lingwahe ng sinaunang Indian, at ang mga sulating iyon ay mga tinatansyang 1,800 taon ang tanda. Subalit, ang Emerald na tablet ay naiiba. Ito ay may tinatansyang tandang taon ng mga 1,200 at mukhang ito ay nai-translate na mula sa Arabic na salita. Yan ay bago pa man nagsulputan ang iba pang mga naisaling salita. Subalit hanggang sa ngayon, ang mga iyon ay hindi nakatulong na makagawa ng ginto mula sa sinasabing gamit na kahit kakaunting metal. Baka naman hindi pa natin nahanap na nabubuo ang lahat ng bahagi ng sulatin. Subalit kung ito nga ay isang pamimeking gawa, kung sino man ang taong nagpasimuno nito, malamang pinagtatawan na tayo mula sa kanyang 1,200 taong libingan. Mga kakatuwang larawan. Kamakailan lang dito sa internet, may mga naglabasang kakatuwang mga larawan na nagmumungkahing maaaring iyon ay isang buong nakatagong sibilisasyon na kailanman ay wala sino man ang nakatagpo nito. Ayon sa ibang mga tao na ang pinagdududahang larawan ay mula kay Percy Harrison Fawcett na isang British explorer na nagsikap na mahanap ang nawawalang sibilisasyon na nakatago sa Amazon, na ito'y simpleng pinangalanan niyang Siyudad ng Z. Noong unang dekada ng ika-12 siglo, sinasabing si Harrison ay isa sa pinakamagaling na baguhang archaeologists at cartographers na naglakbay sa mga malalayo at liblib na mga teritoryo na kasama ang kanyang itak at kompas. Sa napakaraming taon nitong pag-e-explore, nagawa nitong manatiling buhay nang wala man lang komunikasyon sa labas na daigdig ng kagubatan. At sinasabing nahuli siya ng mga agresibong tribo na karamihan sa kanila ay kailanman hindi pa nakakita ng puting tao. Sinasabing pumunta siya sa ekspedisyon sa isang pinakaliblib na lugar ng kagubatan na wala sino man ang nakakabalik mula doon. Sinasabi rin na ang mga larawang iyon ay nakuha mula sa isa niyang ekspedisyon sa mga kapal na kagubatan ng Amazon. Subalit, nawala niya ang kanyang kamera at pagkaraan ng ilang taon, sakalang itong nadiskubre. Ang larawang ito ay nagpapakita ng isang lalaking mukhang may hybrid na itsura na nakatingin ng diretso sa kamera. Ang ibang larawan naman ay nagpapakita ng mga
mga kakatwang nilalang, umaari ding mga tauhan ng tribo, at mayroon ding super laking misteryosong istruktura na mukhang naikurbang mga space shuttle. Subalit walang katiyakan ang orihinal na pinagmulan ng mga larawan. Sa paniniwala ng ibang tao, ito'y nagre-representa ng mga sinaunang sibilisasyon na marahil ay minsang nandoon na bumuhay sa mga kapal na kagubatan ng Amazon na kailanman ay hindi pa nakikita ang labas ng daigdig ng bagong modernong mundo. Maaaring ito'y totoo, maaari ding gawa-gawa lang. Subalit, ang mga larawang ito ay talagang magbibigay ng maraming katanungan at nakamamangha. Ang patay na balyena. Ang makatagpo ng anumang patay na hayop ng karagatan sa malalim na masukal na bahagi ng kagubatan ay isang kakaibang istorya. Subalit ang makatagpo ng isang bangkay ng pinakamalaking hayop ng katubigan ng dagat sa kagubatan ay isang mas panibago at kakatuwang istorya. Tingnan na lang natin ang litrato dito na kamakailan lang ay natagpuan. Marahil iniisip mo na ito'y isang Photoshop, pero ang katotohanan sa likuran nito ay isa talagang hindi maipaliwanag na pangyayari. Noong February 2019, ang mga eksperto sa hayop ay mga nagulat na lang sa hindi inaasahang bangkay na hindi katandaang balyena o humpback whale na ito'y nadiskubre ng ilang talampakan ang layo mula sa kabayanan na nasa masukal na kagubatan malapit sa bibig ng ilog ng Amazon. Ang nilalang na mukhang matrahedyang namatay ay may sukat na mahigit pa sa 36 feet at nandoon nakatago sa mga kapal na puno ng gubat malapit sa ilog. Inabot ng 2 beses na magawang mapuntahan ang patay na balyena na ito'y nadiskubre lamang dahil sa nagdaramihang mga ibon na umaaligid lumilipad sa itaas nito. Habang wala sinuman ang talagang nakakaalam kung anong nangyari sa balyena, sa paniniwala ng mga scientists, ito ay nahiwalay mula sa kanyang ina bago pa ito na itulak sa pangpang ng isang malakas na alon noong panahon ng bagyo. At ang katotohanan na ang patay na balyena ay natagpuan sa kagubatan ay nananatili pa rin isang misteryo. Ang puting syudad ng Monkey God. Simula pa noong panahon ni Hernan Cortez at ang kanyang pananakop sa Aztec, nagkaroon na ng alamat tungkol sa isang makapangyarihang syudad na nasa isang lugar saan man sa kailaliman ng hindi pa nagagalugad na kagubatan sa timog. Ang syudad na ito ay sinasabing napakayaman at isang napakamakapangyarihan na ang mga maharlika dito ay kinakain ang mga pagkain nila mula sa mga gintong plato. Ang namumuno sa lugar na ito ay isang makapangyarihan sa lahat na tinatawag na The Monkey God. Pinaniniwalaang ang syudad ay nilisan ng mga tao at inabandona noong taong 1520 pagkatapos ng isang nangangain ng laman na sakit ay nagsimula at simula noon ito ay nananatiling hindi nagagalaw. Ang mga lugar sa syudad na pinaniniwalaang pinaninirahan ng mga tao ay pinaniniwalaang isinumpa. Noong 2011, natagpuan ng grupo ng mga explorer ang sinasabing alamat ng nawawalang syudad ng Monkey God at yan ay sa Honduras sa La Mesquita Jungle. Ang isa sa explorer ay si Douglas Preston, isang sikat na author at explorer na siyang nagsulat na nag-record sa natuklasan ng grupo. Sila rin mismo ay nahawaan ng kumakain ng laman na sakit. Kinakailangan nila ng madali ang pagpapagamot dahil muntik na nilang mawala ang kanilang mga muka. Ipinaliwanag ni Douglas sa kanyang interview na yung parasite ay lumipat sa kanilang mucous membrane sa mga malalambot at mauhog na laman ng kanilang mga muka at ilong. Na ang nangyayari ay kinakain nito ang mga laman hanggang sa ang ilong ay mawawala, ang bibig ay mawawala at sa kinalaunan ang muka mo ay magiging isang malaking sugat. Habang naghukay sila sa syudad, ang grupo ay nakatagpo ng mga makamandag na ahas na gumagapang papunta sa kampo nila sa gabi. Ang mga grupo ay muntik nang hindi makatakas sa mga kakilakilabot na lason ng kamandag. Kinuha nila ang ilang mga artifacts at napagdesisyonan na huwag nang bumalik sa syudad. Sa kanilang pakiramdam, ito ay masyadong mapanganib kahit na nga sigurado silang marami pang nagtatagong sekreto dito na naghihintay lang na madiskubre.
Marahil ang karanasan ng grupo na napakalaking kapahamakan na siyang tumambad sa kanila ay ang pagtatangka ng Monkey God na atakihin ang mga explorer pabalik sa kanilang pagkakatuklas sa nawawalang syudad. Alinman sa pamamaraan nito, malamang ang syudad ay mananatiling hahawakan nito ng mas matagal pa ang kanyang natatagong sikreto. Paano kung sabihin ko sa'yo na ang nawawalang syudad ng Atlantis na inaakalang lumubog sa dagat ay nandun pala sa napakatuyong lugar ng ating mundo? Well, mayroong isang lokasyon na nasa kanlurang bahagi ng Sahara Desert sa may Mauritania na tinatawag na Richard Structure na nagkataon namang tumutugma sa paglalarawan ni Plato na doon ay sinasabing iyon ang syudad ng nawawalang Atlantis. Nilarawan ni Plato na ang Atlantis ay isang buong bilugang syudad na may 3 bahaging bilugan na tubig at 2 bahaging kalupaan na talagang tugma sa Richard Structure at nabanggit niya rin na ang bukasan o ang gate nito ay nasa harap ng karagatan sa timog. At kung titingnan ito mula sa larawan na kuha sa satellite, malinaw na makikita na ito'y dinaanan ng tubig. At ang hindi naiisip ng ibang mga tao na ang Sahara ng Africa noong lumipas na panahon, mga tinatansyang 4,500 hanggang sa 5,000 na mga nakaraang taon, ito'y kumpletong isang berdeng kalupaan. Isang tropikal na lugar na isa sa may pinakamalaking magkakarugtong ng mga ilog na nagkaroon sa ating mundo. Sinasabing ito'y may kabundukan sa hilaga at nagkataon naman na doon ay may bundok na tinatawag na Atlas Mountain Chain. Pero may mas matindi pa dyan dahil ang desyerto ng Sahara ay isa sa pinaka hindi gaanong napag-aaralang lugar sa ating mundo. Kakaibang daigdig na diskobre ni Admiral Richard Byrd. Tumanggap si Admiral Richard Byrd ng isang makasaysayang ekspedisyon sa may North Pole noong 1947. Ang kanyang istorya ay isang kakaiba sa lahat sa kasaysayan ng US Navy. Kung ano nga talaga ang nangyari noong panahon ng kanyang paglipad ay isa pa ring misteryoso dahil may iba't ibang mga kwento na naglabasan mula noong ito ay nangyari. Ayon sa opisyal na record, walang kakatuwang mga nangyari. Subalit, ayon sa hindi opisyal na record, ang admiral ay may nakitang imposible. Sinasabing lumipad si Admiral Byrd na lumampas sa kanyang mapa at ang kanyang kompas ay hindi na gumana at natagpuan niya ang kanyang sarili na wala na sa daigdig ng mga nyebe at nagtitigasang yelo. Natagpuan niya ang kanyang sarili na lumilipad sa tropikal na kapaligiran. Nakita niya ang mga naglalakihang halimaw na mga gumagala sa kalupaan sa ibaba niya at wala siyang idea kung saang lugar ng mundo na siya napadpad. Pero nagawa naman nito makabalik uli kung saan siya pumasok at narating niyang pabalik ang North Pole. Pero tulala siya at nalilito. Iminumungkahi ng iba na si Admiral Byrd ay hindi lumipad na lumagpas ng North Pole. Bagkos, ito ay aksidenteng nakapasok sa daanang pasukan papunta sa Hollow Earth na kung paano aksidente nitong natagpuan ang portal na sekretong lagusan na nakatago sa ilalim ng kalupaan. Sinasabing ito ang lugar na hindi pa opisyal na naidodokumento. Subalit, sinasabing ito ay tahanan ng mga nawawalang sibilisasyon at ng mga halimaw na kailanman ay hindi pa nakikita. Meron din ibang mga naniniwala na mayroon ding ganoon na pangalawang daigdig sa ilalim ng ating mundo. At ang tanging daanan patungo doon ay ang nakatagong mga tunnel o lagusan na maaaring ito'y sa North Pole o sa may Antarctica. Ang higanting ahas ng Congo. Si Remy Van Lierde ay isang pinakamagaling na piloto ng Belgian Air Force. At syempre, yan ay may kasamang napakaraming karanasan at pakikipaglaban. Sa kabila nito, ang pinaka nakakatakot na paglipad nito ay walang duda na kanyang naranasan noong 1959. Ito ay noong nakaharap nito ang isang higanting halimaw sa may kagubatan ng Congo. Sinasabing mula sa itaas, nakita nito ang may 50 talampakang haba na ahas na ito ay dumadaos-dos sa pagitan ng mga puno. Sa kanyang pagkamangha, inilipad ni Van Lierde ang kanyang helicopter pabalik
upang malitratuhan ito ng kanyang pasahero. Habang papalapit si Van dito, iniangat ng ahas ang kanyang ulo ng hanggang sa 10 talampakan sa itaas ng hangin na naghahandang atakihin ang helicopter. Sa kaswertihan, nagawang makatakas ni Van Lierde mula sa naghahandang pag-atake at saka lumipad ng paalis mula sa kagubatan. Noong nakabalik niya sa Belgium, nakakuha na maraming pansin ang kanyang istorya. Subalit, marami ring mga nagdududa at hindi kumbinsido na sinasabing ang nakuha ng larawan ay hindi totoo. Ayon kay Lierde na ang larawang iyon ay nakuhanan mula sa helicopter at ang mga halaman sa paligid ng ahas ay mga matataas o malalaking mga puno at damo at ang kaberdehan nito ay maaaring ang mga hibla ng mga damo at maaaring ang katotohanan doon na ang ahas ay may maliit na sukat lamang. Subalit sa ibang banda, ang pagkakaroon ng isang 50 talampakang haba na ahas ay maaari ding totoo dahil noong 1912 ang grupo ng mga explorer ay nakatagpo ng pinakamalaking ahas na kailanman ay na-record, isang may 32 talampakang haba na reticulated python na naninirahan sa rainforest ng Indonesia. At kahit na mayroon nga talagang 50 talampakang haba na ahas, hindi nangangahulugan na ito'y nakita ni Lierde. Para sa marami, hindi pa rin matibay na ebidensya ang litratong iyon. Ikaw, alin sa mga ito ang nakakamangha para sa iyo? At naka-experience ka na ba ng isa sa mga nandito? I-share mo naman at i-comment sa ibaba ng video para alam namin. Kung nagustuhan mo at nag-enjoy ka sa video ito, mag-subscribe ka na at i-share mo na rin sa mga kaibigan mo. Bigyan mo na rin ako ng thumbs up sa ibaba ng video. I-check mo na rin ang isa sa mga video sa kaliwa o kanan. Sigurado ko, mag-i-enjoy ka. See you on my next video guys. Hanggang sa muli. Bye!